So, Ano yan, law? agreement o kaya promise, di ba? So, ang pinakakilala natin siguro, madalas na ginagawa, nakikita natin yung marriage covenant, di ba? So, agreement siya, promise. Kasi pag kinakasal, di ba? Nangangako, tinatanong ka ng pare, ikaw, babae, tinatanggap mo ba si lalaki na iyong maging kabiyak? Di ba? O, ikaw, lalaki, tinatanggap mo ba ang si babae na iyong maging kabiyak? Na kayo ay magsasama sa, ano yung, ano yung pledge na? For Magsasama. richer or for poorer, for in sickness and in health, till death do us part. Yan. So, may promise o kaya agreement. So, yun yung ibig sabihin ng covenant. So, ibig sabihin, meron daw agreement o pangako na ginawa ng Old Testament at meron ding pangako o agreement na ginawa sa New Testament, no? Ngayon, tingnan natin ano yung pagkakahawig nila at ano yung diferensya nila. Okay? So, yun yung focus natin. So, hindi ito exhaustive na pag-aaral ng covenant. Kundi, titignan natin ano yung relasyon ng dalawang covenant na yun. Ano yung pagkakaiba nila. Okay? So, unang question. Yung New Covenant Ministry ni Jesus, di ba? Nasaan siya habang ginagawa niya yan? Okay? So, pag binasa natin yung Hebrews chapter 8, 1-2, at mahalaga itong tanong na to kasi parang tinatanong natin, nasan ba si Jesus ngayon? Anong ginagawa ni Jesus? Yeah? At maraming tao, hindi masasagot yung tanong na yan. Nakabakasyon ba si Jesus nung matapos yung sa krus? Ano na yung ginagawa niya? So, Hebrews chapter 8. Ngayon, ang pangunahing bagay na aming sinasabi ay ito. Mayroon tayong gayong pinakapunong pari na nakaupo sa kanan ng trono ng kamahalan sa kalangitan. Isang ministro sa sanktuaryo at sa tunay na tabernakulo na itinayo ng Panginoon, hindi ng tao. Yan. So, ano yung sagot doon sa tanong natin? Nasaan si Jesus habang kanyang ginagampanan itong New Covenant Ministry niya? Nasa kanan ng trono ng kamahalan sa kalangitan. Hindi ko masyadong narinig yung boses mo. Alright. Nasa kanan ng trono ng kamahalaan sa kalangitan. Yun. So, nasa kalangitan, no? Saka sa Bible, pag sinabing nakaupo sa kanan ng trono, hindi lang yun ibig sabihin physically, nakaupo sa kanan. Hindi siya umaalis doon, di ba? Ano yun, nag-ministry siya, nakaupo palagi. So, ang ibig lang sabihin nun, di ba? Alam niyo ba na yung mga trono, kahit nung mga dito sa earth, hindi lang siya pang isang tao yung size niya. Yung trono, ginagamit nila is para siyang sofa. Kaya, pwedeng umupo sa kanan yung iba pang tao. Ang ibig lang sabihin nito, nasa parehong kapangyarihan. Di ba? Si Jesus, sa kalangitan, habang ginagawa niya itong kanyang covenant ministry. Okay? So, hindi ito ibig sabihin, nakaupo siya habang ginagawa niya yung ministry. Kasi ang sinabi dito, pinakapunong pari. So, at makikita natin yung high priest, habang siya ay nagmi-ministry sa sanctuary, hindi siya nakaupo. Okay? Physically, hindi siya nakaupo. Ang makikita lang natin dito is ang sinasabi sa atin, nasa kalangitan si Jesus. Which is very logical kasi alam natin pagkatapos niyang mamatay sa krus, mabuhay na maguli, umakyat siya sa langit. Kaya nandun siya. Kahit sa Revelations chapter 11, makikita natin yung ganitong tagpo, di ba? Na si Jesus ay nasa langit. Ano ba? Revelations 11 verse 19. Then the temple of God was open in heaven,
And the ark of his covenant was seen in his temple, and there were lightnings, noises, thunderings, earthquake, and great hail. So yung mga binanggit ditong mga salita, covenant, ark of the covenant, di ba? Nakita sa temple na nasa heaven. So ibig sabihin, nasa heaven. Si Jesus nag-ministry dito sa new covenant. So ngayon, sakop tayo nung new covenant. At si Kristo Jesus nasa langit. Ay yung old covenant. So tandaan nyo, kinukumpara natin yung new saka old, di ba? So yung new covenant, si Jesus nasa langit, doon niya ginagampanan yung kanyang ministry, ay yung old covenant. So bago natin basahin yung verse, meron kayong idea kung saan ginagawa yung old covenant services? Di ba yung sa sanctuary? Oo, sa sanctuary na nasa lupa. Di ba? So kaya pag binasa natin itong Hebrews chapter 9 from verse 1 to 5, ngayon, maging ang unang tipan ay nagkaroon ng mga alituntunin sa pagsamba at ng isang panlupang sanktuaryo. So, earthly sanctuary ito. Sapagkat inihanda ang unang tabernakulo na kinaroroonan ng ilawan, dulang, at ng mga tinapay na handog. Ito ay tinatawag na dakong banal sa holy place. Sa likod ng ikalawang tabing ay ang tabernakulo na tinatawag na dakong kabanal-banalan. So, most holy place. Dito ay nakatayo ang isang gintong dambana ng insenso at ang kaban ng tipan na ang paligid ay nababalutan ng ginto na siyang kinaroroonan ng sisidlang ginto. Na kinalalagyan ng mana, yung loob ng kaban, na kinalalagyan ng mana at ang tungkod ni Aaron na namulaklak at ang mga tapyas na bato ng tipan. Sa ibabaw nito ay ang mga kerubin ng kaluwalhatian na lumililim sa trono ng awa. Yung dalawang anghel na yung pakpak nila, tinatakpan nila yung trono ng awa. Ang mga bagay na ito ay hindi namin masasabi ngayon ng isa-isa. So, parang nagbigay lang ng summary itong si Paul dito sa Hebrews chapter 9. Pero ang makikita natin dito, yung Old Covenant services, ginawa siya yung ministry sa panglupang sanctuary. So, nandun na agad yung difference. Yung New Covenant, saan siya ginagawa ni Jesus? Sa langit, Sa langit. Yung Old Covenant, sa lupa. sa lupa, yung mga services ginagawa ng mga high priest. Okay? So, malinaw tayo doon. Ngayon, meron tayo ditong picture. Ito yung earthly sanctuary. Nakita nyo na ito dati. So, nasa gitna yan ng kampo. Yung mga nakapaligid na tent, yan yung mga 12 tribo ng Israel. Nasa gitna ng kampo, yung tinatawag nilang sanctuary. So, merong bakod na linen, white linen yan. Sa gitna nun, nandun yung tent. At sa loob ng tent, nandun yung holy place, saka yung most holy place. Tapos nasa labas nun, yung sa courtyard, andun yung altar ng burnt offering. So yung mga ino-offer nilang mga hayop, dito nila sinusunog yan. Tapos meron ka ditong hugasan. Okay? So familiar kayo dito. Pag tinignan natin yung galing sa itaas, yung tinatawag nating top view. Yung loob ng tent. Ito yung makikita natin, di ba? So yung bandang kanan, ito, yan yung tent. So, sa loob ng tent, sa kaliwa yung holy place, sa kanan mo holy place. Tapos meron ka dyan mga infrastructure, yung mga artikulo na nasa loob. Itong tinatawag natin sanctuary. Okay? Ngayon, kaya ko ipinakita sa inyo ito. Kasi, yung sanctuary, representation siya. So, bawat makikita nating element o parte ng sanctuary, meron siyang nire-represent doon sa New Covenant.
Kaya maganda na magkaroon tayo ng idea, ano ba yung nasa sanctuary, di ba? So yung sanctuary, earthly sanctuary, related siya sa Old Covenant. Si Jesus na nasa langit ngayon, related siya sa New Covenant. At makikita natin later na meron ding sanctuary sa langit. Actually, yung nasa lupa is kopya siya, copy. Parang picture, no? Nung nasa langit. Ah. Parang tulad ngayon, di ba? Pag meron tunay na napakahalaga ng tunay, ginagawa ng iba, gumagawa sila ng replica. Yun yung ginagamit nila para ipaliwanag sa iba kung ano yan. So, yung next question natin, what did Paul call the Old Covenant Sanctuary with its earthly services? So, si Paul, ano ang tawag niya dun sa Old Covenant Sanctuary, dun sa earthly sanctuary? So, pag binasa natin, Hebrews chapter 9, verse 24, sapagkat si Kristo ay hindi pumasok sa sanktuaryo na ginawa ng mga kamay ng tao, ng mga kahalintulad lamang ng mga tunay na bagay, kundi sa mismong langit upang dumulog ngayon sa harapan ng Diyos para sa atin. So, ang tawag ni Paul dito sa earthly sanctuary, kahalintulad lamang ng mga tunay na bagay. Ibig sabihin, hindi siya yung tunay na bagay. Kahalintulad lamang siya. Okay? So, para daw yung ganito yung mga asawa niyo ba may picture niyo? Pag binuksan niyo yung wallet nila, meron kayong picture niyo doon. Wala. Wala? Okay sa cellphone? Meron sa akin. Oo. So, pwede nating isipin na ganito, di ba? So, yung asawa niyo, di ba? Merong picture niya at pag nakikipagkwentuhan siya sa mga kaibigan niya, di ba? Sasabihin niya, oh, ito yung asawa ko, papakita yung picture niya. Diba? So, mahalaga para sa kanya yung picture, di ba? Pero hindi yun yung totoong ikaw, di ba? So, pwedeng ipakita yung picture para magkaroon ng idea kung gaano kaganda yung asawa niya, di ba? Ganun. Pero hindi pwedeng palitan ng picture yung tunay na asawa. Okay. So, ganun din dito sa tinatawag nating Old Covenant Sanctuary. Copy siya nung New Covenant Sanctuary, ng tunay na sanctuary. Pero hindi siya yung tunay na sanctuary. So, ginagamit lang siya para i-illustrate yung plan of salvation. So, yung Old Covenant, di ba, yung sanctuary, copy siya nung true. Ginagamit siya para i-illustrate kung paano tayo inililigtas. Di ba? At siya ay, pwede mong sabihin na ginamit siyang visual aid para ituro kung ano man yung gustong ituro ng Panginoon tungkol sa ating kaligtasan. Okay. Ngayon, ang pagkakamali ng Jewish nation, na-stuck sila dun sa, sa sanctuary. Yan. Ayaw nilang bitawan yung picture na nung dumating yung tunay, hindi nila matanggap yung tunay. So, dito nagkakaroon ng problema. Kaya makikita natin sa sa Bible na parang dinidifferentiate yung Old Covenant sa yung New Covenant. Dahil sa pagre-reject ng mga Jewish nation kay Jesus na siyang itinuturo ng Old Covenant. So, binigay sa kanila yung sanctuary, ibinigay sa kanila yung Old Covenant para ituro sa kanila na may darating na tagapagligtas at yung tagapagligtas na yan, meron siyang ministry na gagawin para sa inyo na siyang tunay na covenant. Di ba? So, nung sa Old Covenant, sa-sacrifice sila ng mga hayop, di ba? Pero hindi
linis na kasalanan yung dugo ng hayop. Ang nakakalinis na kasalanan is yung gagawing sakripisyo ni Jesus. Ang nangyari, ayaw nilang bitawan yung old sanctuary, yung old covenant sanctuary. Kaya nung dumating si Jesus, nireject nila. So, ang nakalagay sa Hebrews chapter 8, verse 3 to 5, for every high priest is appointed to offer both gifts and sacrifice. Therefore, it is necessary that this one also have something to offer. So, nung sa Old Covenant, yung mga high priest, di ba, meron silang ino-offer. Sacrifice. Kaya sabi, ito rin New Covenant, kinakailangan din, merong i-offer. Kasi itinuturo nga doon, di ba? Sabi sa verse 4, for if he were on earth, he would not be a priest, since there are priests who offer the gifts according to the law, who serve the copy and shadow of the heavenly things. So ito na naman, ang tawag nila dun sa earthly sanctuary, copy and shadow of the heavenly things. As Moses was divinely instructed when he was about to make the tabernacle. So yung instruction ng Diyos kay Moses, nung inutusan siyang gawin yung sanctuary, ang sabi sa kanya, see that you make all things according to the pattern shown you on the mountain. So pinakitaan pala si Moses ng pattern. At ang sabi sa kanya ng Diyos, siguraduhin mo na yung gagawin mong earthly sanctuary according dito sa pattern na ibibigay ko sa iyo. So yun yung instruction ng Diyos kay Moses. So, ang sabi ni Paul, ang tawag niya dito sa earthly sanctuary, kahalintulad lamang ng mga tunay na bagay. Okay? So, next question. When God illustrated His plan of salvation at Sinai. So, nung itinuturo na ng Diyos yung plan of salvation sa Mount Sinai, what covenant did the people make with Him? So, ito na yun. Ano uli yung ibig sabihin ng covenant? Agreement or promise. Ano yung word na sinabi natin kanina? Agreement? Agreement, di ba? Promise. Agreement or promise. Hmm. So, anong klaseng pangako o anong klaseng kasunduan yung ginawa sa Mount Sinai? Sa Exodus chapter 19. So, Exodus chapter 19, yung susunod na chapter dito sa Exodus 20. Doon sa Exodus 20, doon ibinigay yung 10 Commandments. Okay? Pero yung kanilang kasunduan, dito sa Exodus 19 natin makikita. Ang sabi dito, ang buong bayan ay nagkaisang sumagot at nagsabi, ang lahat ng sinabi ng Panginoon ay aming gagawin. Ayan. Magkaroon na ng pangako. Di ba? Ang lahat ng sinabi ng Panginoon ay aming gagawin. At iniulat ni Moises ang mga salita ng bayan sa Panginoon. Pag binasa natin itong Exodus 19 hanggang Exodus 24, makikita natin dito, maraming sinabi ang Diyos dito. Isa na doon sa sinabi ng Diyos, yung ibinigay niya yung 10 Commandments. Ngayon, kaya ko ine-emphasize ito. Kasi merong ibang denomination na ang tinuturo nila, yung Old Covenant daw is equals the 10 Commandments. Narinig niyo na yan? Ano sa tingin niyo? Pag sinabi sa inyo, yung Old Covenant is equals the 10 Commandments. Ano ba yan? Tama ba yan? Mali? Mali. Mali. Bakit siya mali? Ano yung mali dun sa ganong salita? Kasi yung agreement nila dun kay Moises is hindi yung 10 Commandments. Hindi yung ibang agreement yung sinasabi doon sa mga Israelite ni Moises. Oh. So, ang Old Covenant, nangako yung mga tao ito. Nangako sila, sabi nila, ang lahat ng sinabi ng Panginoon ay aming gagawin. So, yun yung covenant.
Ngayon, nakapaloob dun sa covenant, yung mga bagay na kanilang gagawin, yung mga susundin. So, isa doon, sa mga kanilang susundin, ibig sabihin, isa doon sa mga basis nung agreement is yung Ten Commandments. Okay? So, ibalik natin doon sa doon sa kasal, di ba? So, yung covenant mo is yung tinatawag mong marriage covenant. Isa sa mga nakapaloob doon sa marriage covenant, ikaw ay nangangako na yung ikaw ay mananatiling tapat dun sa asawa mo, di ba? Habang buhay. Pero hindi lang yun yung nakapaloob doon sa covenant. Di ba? Nakuha niyo yung diferensya? So, mas malaki yung scope ng covenant. Pero isa doon sa nakapaloob doon sa Old Covenant is yung Ten Commandments. At ang sabi ng mga tao, ang lahat ng sinabi ng Panginoon ay aming gagawin. So, yan yung Old Covenant. Importante yan kasi may mga ibang denomination na nagtuturo sa kagustuhan nilang tanggalin yung Ten Commandments. Ang sinasabi nila, yung Old Covenant, yan yung Ten Commandments. Eh, sabi sa Hebrews, di ba? May kulang dun sa Old Covenant, kaya nga gagawa ng New Covenant. Kaya yung Old Covenant, pinawalang bisa na yan. So gusto nila sabihin, pinawalang bisa na yung Ten Commandments. So ang mali dun sa ganong interpretasyon sa nakasulat sa Bible, ini-equate nila yung Old Covenant equals Ten Commandments. Which is mali, di ba? Kasi ang Old Covenant, ito, ang pangako ng mga tao, ang sinabi nila, ang lahat ng sinabi ng Panginoon ay aming gagawin. Nakuha natin yung punto na yun. Kasi importante siya, kaya ayaw kong umalis kung sa next, kung hindi siya naintindihan. Naintindihan. Okay lang? Okay? So, may question ng ating misis. Anong question? Yung Jewish, di ba? They don't believe in God, in Jesus. So, kaya nila yung covenant ng Jesus. So, ngayon, nagsasacrifice ba sila? Sacrifice ba sila gamit ang animal spirit? So, ang tanong ni Mrs. ay yung mga Jewish daw, di ba? Hindi nila tinatanggap si Jesus. So, ayaw nila na si Jesus yung tinuturo ng covenant. So, hanggang ngayon ba, nagsasacrifice sila ng mga animals? So, kahit gusto nila mag-sacrifice ng animals ngayon, hindi nila magagawa kasi wala na yung temple. So, nakita natin na kanina, yung Old Covenant, yung ministry, ginagawa dun sa temple, sa sanctuary. Nung una, dun sa portable sanctuary. Later on, di ba, nag-build si Solomon ng temple na permanent na. So, doon nila ginagawa yung sanctuary services. Eh, nung nasira na yung temple, di ba? Nung una, nung namatay si Jesus sa krus, di ba, yung kurtina na nasa loob nasira. Tapos, after 40 years, sinira ng mga Romans yung temple. So, wala na yung temple. So, kahit gusto nila mag-sacrifice, hindi na sila makapag-sacrifice kasi wala na yung temple. So, sa tingin ko, malaking malaking problema para sa kanila yan. Di ba? Hindi nila tinatanggap yung New Covenant ni Jesus. At the same time, hindi nila magawa eksakto yung Old Covenant. Ang nagagawa na lang nila ngayon, i-observe yung mga fiesta. Okay, so let's go to the next question. What was the purpose of the laws of the earthly sanctuary? So, dun sa earthly sanctuary, may mga laws na binigay, di ba? May mga kautusan.
Ngayon, sinabi ko kanina na maraming ibinigay na kautusan, hindi lang 10 Commandments. So, yung iba kasi pag sinabi mong law, ang nasa isip agad nila 10 Commandments. So, maraming mga kautusan yung ibinigay doon sa Old Covenant. At meron mga kautusan na nagre-regulate kung ano yung paano nyo gagawin yung pag-offering, di ba? Pero obviously, ibinigay din yung 10 Commandments, yung tinatawag nating moral law. So, anong makikita natin dito sa Galatians chapter 3:24? Kaya't ang kautusan ay naging ating taga-supil hanggang sa dumating si Kristo, upang tayo'y ariing ganap sa pamamagitan ng pananampalataya. So, kanina, ang sabi natin dun sa Old Covenant Sanctuary is copy siya ng tunay. So, ginamit siya para ituro sa atin yung paparating na tunay. Okay? So, ang sinasabi rin dito, yung kautusan na ibinigay dito sa Old Covenant, ang silbi niya ay taga-supil hanggang sa dumating si Kristo. Ibig sabihin, siya yung magtuturo sa'yo hanggang dumating si Jesus. Kasi mahirap nga namang imaginein yung darating na tagapagligtas ay hindi pa dumarating. So, ano yung tutulong sa kanila para makafocus sila doon sa paparating? So, ito, yung mga kautusan. Kaya ang sabi ni Jesus sa John chapter 5, verse 46, "For if you believe Moses, you would believe me, for he wrote about me." So, ang sabi ni Jesus, naniniwala kayo kay Moses, di ba? Yung mga sinulat ni Moses. Ano ba yung mga sinulat ni Moses? First 5 books ng Bible, di ba? Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy. Nakasulat lahat doon yung mga tinatawag nating mga batas para sa Old Covenant. So, ang sabi ni Jesus, kung naniniwala kayo kay Moses, lahat yun, sinulat ni Moses para ituro ako, di ba? Kaya nga sinasabi ni Jesus, bakit ayaw niyo maniwala sa akin? Naniniwala kayo kay Moses. Eh, ako yung sinulat ni Moses. So, hindi nakakapagtaka na yung mga batas na ibinigay doon sa Old Covenant is makikita pa rin natin yung iba sa kanila sa New Covenant. So, makikita natin mamaya yung verse kung saan sasabihin. Dati nakasulat sa bato, pero ngayon isusulat na sa puso. So, makikita na natin yun mamaya. So, tignan muna natin. Sabi natin kanina, lahat nung nandun sa Old Covenant, representation doon sa New Covenant. So, yung mga major parts nung covenant, tingnan natin. Yung high priest. So, sino yung nire-represent ng high priest? So, pag binasa natin yung Hebrews chapter 4, verse 14 to 16, yamang tayo mayroong isang marangal at pinakapunong pari na pumasok sa kalangitan, si Jesus na anak ng Diyos. Ay hawakan nating matatag ang ating pinahayag. So, si Jesus na anak ng Diyos, so si Jesus na God the Son, siya yung high priest natin na pumasok sa kalangitan. So, pinapakilala sa atin dito na yung high priest doon sa Old Covenant, itinuturo niya si Jesus na siyang high priest natin sa sanctuary sa langit. So, sa Godhead is may tatlong person, di ba? God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. So, ini-specify dito na yung high priest ay si Jesus. Okay. Pag itinuloy natin itong Hebrews chapter 4, sapagkat tayo'y mayroong isang pinakapunong pari na marunong makiramay sa ating mga kahinaan. Isa na tinukso sa lahat ng mga paraan. So, si Jesus lang naman yung tinukso ni Satan na nandito sa lupa. Gaya rin naman natin, gayon may walang kasalanan. Kaya't lumapit tayong may katapangan sa trono ng biyaya
upang tayo'y tumanggap ng awa at makatagpo ng biyaya na makakatulong sa panahon ng pangailangan. So yung high priest kasi, ang trabaho ng high priest dito sa sa plan of salvation na to, siya yung parang siya yung namamagitan between sa Diyos saka sa tao. Okay? So, yun yung nire-represent ng high priest. Kaya si Jesus na siyang pinakapunong pari natin, siya yung tagapamagitan natin. So, ibig sabihin, pag tayo'y hihingi ng awa, di ba? Kung tayo makakatagpo ng biyaya, si Jesus yung mediator natin, siya yung nag-i-intercede sa atin. So dati may nagtanong sa akin, bakit hindi ba tayo pwedeng dumaretso doon sa God the Father? Bakit kinakailangan dadaan ka sa kay Jesus? Naitanong nyo na dati yan. Bakit kinakailangan natin ng mediator? Bakit hindi tayo pwedeng dumaretso sa God the Father? Sin. Sorry, ask them that. Ayun. So, ang sinabi ng asawa ko, kasi yung sin, siya yung nagse-separate sa atin between sa atin saka sa Diyos, di ba? So, nung magkasala ang tao, nagkaroon ng harang between sa atin saka sa Diyos. So, si Jesus, siya yung gumawa ng tulay para mawala yung harang na yun. So, ibig sabihin, kung gusto mong lampasan yung harang na yun, ang sabi ni Jesus, siya lang yung daan. Walang iba. So, yun yung paraan ng salvation na napagkasunduan, na pinlano ng God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Nung bago pa ginawa ang mundo. Yun yung tinatawag na plan of salvation. Ang plano nila, si Jesus, siya yung mamamatay para sa tao, siya yung magliligtas sa kanila, at siya ang magiging dahilan para sila maligtas. So kung sino man sa inyo ang gustong maligtas, kinakailangan dumaan kayo kay Jesus. Siya lang yung gate. Walang ibang daanan. So yun yung tinuturo sa atin sa Biblia. Okay? So tatanungin natin, paano yung mga taong nabuhay nung hindi pa pinapanganak si Jesus? Paano sila maliligtas? So, tandaan natin, nung panahon pa lang ni Adan sa ni Eva, ipinangako na sa kanila ng Diyos na merong binhi ni Eva na darating na siyang magliligtas. So, kung sila'y maniniwala doon sa paparating na tagapagligtas na yun, yung faith nila doon sa darating na tagapagligtas, yun yung dahilan kung paano sila maliligtas. So, the same way, dahil kay Jesus, yun nga lang ng panahon na yun, hindi nila alam na si Jesus pala yung pangalan. Ang alam nila, merong tagapagligtas na darating. So yung paniniwala nila doon sa darating na tagapagligtas, yun yung magiging basihan ng kanilang kaligtasan. So, next question. So, nung Old Covenant, merong mga people, di ba? Yung bayan ng Israel. So, ano yung represent ng mga tao na yon sa New Covenant? So, nung Old Covenant, Nation of Israel, yung literal na children ni Abraham. Sa New Covenant, ano yung equivalent nun? Pag binasa natin Galatians chapter 3, verse 9 to 29, ang sabi, kaya't ang mga sumasampalataya ay pinagpapalang kasama ng mananampalatayang si Abraham. At kung kayo'y kay Kristo, kayo nga'y mga binhi ni Abraham, mga tagpagmana ayon sa pangako. So sa New Covenant, yung bayan ng Israel, ito yung tinatawag nating spiritual Israel. Yung mga sumasampalataya kay Kristo, ang sabi dito, sila yung mga nakay kay Kristo. Okay? So kung ikaw ay nananampalataya kay Kristo,
binigay mo ang buhay mo kay Kristo, ikaw ay binhi ni Abraham. So, spiritual Israel ka. At ikaw ay tagapagmana ayon sa pangako. So, kasama ka na doon sa covenant. So, ang sabi ni Paul sa Romans chapter 2, ito, pandagdag na ano dito, na paliwanag. Sabi sa Romans chapter 2, verse 28, "For he is not a Jew who is one outwardly." So, hindi panglabas ang basihan para masabing Jew dito sa New Covenant. "Nor is circumcision that which is outward in the flesh." So, hindi na rin ito yung pagtutuli na pagtatanggal ng balat, di ba? "But he is a Jew who is one inwardly, and circumcision is that of the heart, in the spirit, not in the letter, whose praise is not from men but from God." So, sinasabi ni Paul dito sa New Covenant, hindi yung literal Israel ang pinag-uusapan natin dito. Pinag-uusapan natin dito, sino yung Jew sa panloob. Ibig sabihin yung pananampalataya. At yung puso ay na-circumcise. Ibig sabihin, yung tao na yung puso niya na-convert, di ba? So, kasi pag yung circumcision, inisip ko dati, bakit kaya circumcision yung maging tanda ng covenant? Hindi niya naitanong yan. Bakit napili nila yung circumcision? Yung sign ng Old Covenant natin. Yung covenant kay Abraham. Di ba? I mean, hindi ipiniliwanag actually sa Bible kung bakit yung circumcision. Alam niyo, pag sinabi ko circumcision, di ba? Lalo na sa atin, tayong mga nasa Pilipinas. Actually, sa lalaki nga, pag hindi ka na-circumcise, kahiya-hiya, di ba? So, sa circumcision kasi is, tinatanggal mo yung at least isang bahagi ng katawan mo, kahit maliit na balat yan, para ipakita yung pagkawala ng something na intimate sa'yo, di ba? So, ganun yung sinasabi dito ng circumcision of the heart. Ibig sabihin, isinusuko mo yung buhay mo, ibinibigay mo kay Jesus. At nagpapasakop ikaw. So, ito yung tinatawag nating circumcision of the heart. Pero other than that, walang ibinigay na paliwanag sa Bible. Bakit naman yung circumcision hindi naman palatandaan? Parang bigla na lang siya lumabas. Abraham, kinakailangan ipacircumcise mo yung mga lalaki sa inyo. Diba? So, next question. Nung Old Covenant, merong capital city sila. Diba? Anong pangalan ng capital city ng Old Covenant? Nasaan yung temple? Nung Old Covenant, ano yung capital city nila? Sa Jerusalem. Sa Jerusalem. Okay? Sa New Covenant, ano yung capital city? Heaven? So, actually, nasa heaven, di ba? Yung New Jerusalem na nasa langit, tapos bababa sa lupa. So, dati, Jerusalem, yung physical na Jerusalem, yung sa New Covenant, yung New Jerusalem. Okay? So, Galatians chapter 4, verse 24 to 26, ang mga bagay na ito ay isang paghahambing sapagkat ang mga babaeng ito ay dalawang tipan. So, ginamit palang illustration yung dalawang babae. Ang isa ay si Hagar. So, natatandaan niyo kung sino si Hagar? So, isa siyang alipin ni Sarah na for whatever reason, naisip nila
siguro, Hagar, ikaw yung paraan para magkaanak si Abraham. Okay? Ang isa ay si Hagar na mula sa bundok ng Sinai na nanganganak para sa pagkaalipin. Ang pagkaalipin tungkol saan? Unang-una si Hagar is alipin, di ba? Pangalawa, yung paraan na naisip nila, akala nila matutupad yung pangako ng Diyos sa pamamagitan ng gawa nila. So, ibig sabihin, alipin sila nung kanilang pag-iisip na sila ay na matutupad yung pangako sa pamamagitan ng gawa nila. Pag pinagpatuloy natin ito ngayon, si Hagar ay bundok ng Sinai sa Arabia at katumbas ng kasalukuyang Jerusalem. Okay? So yung Old Covenant, ang sabi dito si Hagar, katumbas ng kasalukuyang Jerusalem. Sapagkat siya ay nasa pagkaalipin kasama ng kanyang mga anak. Ngunit ang Jerusalem na nasa itaas ay malaya na siyang ating ina. So, yung sa New Covenant, Jerusalem na nasa itaas. So, nasan yung Jerusalem na yan? So, yun yung inihahanda ni Jesus sa langit. Okay? Yung nasa itaas. So, ang problema dito, pag yung mga tao, ang tinuturing pa rin nilang capital city nila, sa covenant nila, is yung Old Jerusalem. Which is, masusurprise kayo, maraming Christian ang tinitingnan pa rin na parang center ng kanilang pananampalataya pagdating sa covenant is yung Jerusalem na nasa Israel. Pero ang sabi dito ni Paul, yung kasalukuyang Jerusalem, ang representation nun ay si Hagar sa pagkaalipin. Pero tayo, na hindi na tayo alipin ng paniniwala na ikaw ay maliligtas sa pamamagitan ng iyong gawa, ang capital city natin, Jerusalem na nasa itaas. So, yung New Jerusalem. Okay? So, next question. Teka. Ito yung... Yan. How did the Old Covenant sacrifices take away sins? So, yung Old Covenant, di ba? Sa sanctuary services, meron silang mga hayop na ino-offer, di ba? So, ano yung paraan nila? Pag merong taong may kasalanan, magdadala siya ng sin offering, magdadala siya ng tupa, siya yung papatay doon sa tupa, tapos ibibigay niya doon sa high priest, ilalagay doon sa altar ng burnt offering, okay? Tapos yung dugo, yung kukuhanin yung taba, di ba? Yung laman loob, tapos susunugin. So, yung mga sacrifices na yan, sila ba ay makakalinis o makakatanggal ng kasalanan? So, tingnan natin yung Hebrews chapter 10. Ang sabi dito, sapagkat hindi maaaring mangyari na ang dugo ng mga toro at ng mga kambing ay makapag-alis ng mga kasalanan. So, ang sabi ni Paul dito sa Hebrews chapter 10, yung mga dugo ng toro sa kanang kambing, yung mga animals na sinasacrifice nila, hindi ito makakapag-alis ng mga kasalanan. Kaya't pagdating ni Kristo sa sanglibutan ay sinabi niya, hindi mo nais ang alay at handog, ngunit ipinaghanda mo ako ng isang katawan. So, ang ibig sabihin dito ni Jesus, yung mga sacrifices na ginagawa nila sa Old Covenant, yung mga hayop, walang bisa iyon kung aalisin mo kung saan siya tumuturo. Kung hindi dumating si Kristo para mag-alay yung katawan niya, di ba? Yung buhay niya, inalay niya. Kung hindi niya ginawa yan, walang saysay yung ginagawa ng mga tao dun sa Old Covenant. So may bisa lang yung ginagawa nila kung sila ay nananampalataya na may darating na tagapagligtas na mag-aalay ng kanyang buhay. At si Kristo mismo, nung dumating siya sa earth, nakumpleto niya, natapos niya yung sacrifice na ginawa niya sa Calvary. Kaya napakahalaga na talagang maging successful doon si Jesus doon sa mission niya sa Calvary. Kaya nga pinitigilan siya ni nang ginawa na ni Satanas yung lahat ng paraan para mapigilan siya, di ba?
Ginamit na yung mga apostol niya, ginamit si Peter para pigilan siya, di ba? Tinukso siya, di ba? Sinabi, hindi mo kinakailangan gawin yan, may hirapan ka lang. Sabihin mo lang sa akin na wino-worship mo ako, ibibigay ko lahat sa iyo, di ba? Sabi ni Satan. So napaka-tempting nun, di ba? Ano, papipiliin ka ba naman pagkamatay sa krus or ibibigay ko sa iyo ng libre, di ba? So, dapat tayo magpasalamat ng husto na naging matatag si Jesus at pinili niya na tapusin yung mission niya. Dahil natapos ang mission niya yun, nagkaroon ng kapatawaran sa kasalanan. So, kung yung dugo lang ng mga toro ng mga kambing, hindi yun makakapag-alis ng kasalanan. Pero dahil na kompleto ni Jesus yung mission niya sa Calvary, yung sacrifice ng Lamb of God nangyari, nagkaroon tayo ng kapatawaran sa ating kasalanan. So, malinaw tayo dito sa punto na to. Yes, hindi na. Okay? Malinaw siya? Kasi, ano to, fundamental ito sa ating pananampalataya. No? Kaya natin sinasabi na kaya lang tayo maliligtas dahil sa biyaya na galing sa Diyos gamit ang ating pananampalataya. So, yung nakalagay sa Ephesians 2:8. So, ito yun. Ito yung biyaya na yun. Yung ginawa ni Jesus na inihandog yung kanyang sarili. Kaya wala tayong gawa dito. Okay? Next. So, ito siguro isa sa mga pinakamadali sa tanong dito. Who did the lamb represent? So, yung mga animals na ginagamit sa offering, sino yung nire-represent nila? John chapter 1:29. Ang sabi, kinabukasan, nakita ni Juan, si John the Baptist ito. Nakita ni Juan si Jesus na lumalapit sa kanya at kanyang sinabi, narito ang kordero ng Diyos. Sa English yan, Lamb of God, na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. So, sa Old Covenant, yung lamb, tupa, tumuturo siya sa New Covenant. So, sino yung tinuturo niya? Si Jesus. Jesus. Okay? Si Jesus na siyang kordero ng Diyos na Lamb of God. Ang sabi sa atin sa 1 Corinthians chapter 5, verse 7, therefore, purge out the old leaven that you may be a new lump, since you are truly unleavened. For indeed, Christ, our Passover, was sacrificed for us. So, si Jesus, yung ating Passover lamb. Naalala niyo yung nangyari sa Egypt, di ba? Yung Passover lamb nila. Yung pinatay nilang firstborn na mga tupa nila para gamitin yung dugo. Ilagay din sa doorpost nila. So, si Jesus yan. Nire-represent ng si Jesus na yung dugo niya, yung gagamitin para tayo ay mabuhay. Ibig sabihin, hindi mo ma-experience yung kamatayan, yung parusa na kamatayan ay yung second death, na parusa sa kasalanan. Next, in the Old Covenant, what was one purpose of the Ten Commandment law? So ito specific ito sa Ten Commandments. Written on stone. Kaya kinumpleto ko dito yung wordings na Ten Commandment law written on stone. Kasi sa Hebrews, madalas sinasabi yung commandments na nakasulat sa tapyas na bato. So merong church ano ba yung Worldwide Church of Christ? Di ba? Narinig niyo na yung church na yun? Yung dating daan yata, yung kay Eli Soriano, isa silang branch ng Worldwide Church of God. Kaya pinupuntirya talaga nila na yung Old Covenant, yun yung Ten Commandments na nakasulat sa tapyas na bato. Pero naipaliwanag na natin kanina na ang Old Covenant, yun yung pangako, kasunduan ng mga tao na sila susunod sa lahat ng sinabi ng Diyos. At ang Diyos naman, i-bless sila. Diba? Yun yung covenant, Old Covenant. So, isa doon sa mga
nakapaloob doon sa pangako na yan, itong Ten Commandments. So, ano ang gamit, ang purpose ng Ten Commandments dito sa Old Covenant na to? Tingnan niyo yung sinulat dito ni Paul sa Romans chapter 7. Ano nga ang ating sasabihin? Ang kautusan ba'y kasalanan? Huwag nawang mangyari. Sa Tagalog, medyo magaan yung dating. Huwag nawang mangyari. Sa English, ano to? God forbid, di ba? Gayunmay hindi ko sana nakilala ang kasalanan kung hindi sa pamamagitan ng kautusan. So, ito yung isang gamit ng kautusan. Kaya siya isinama dun sa Old Covenant. Para makilala ng mga tao kung ano yung kasalanan. Oo nga naman, ano nga naman yung susundin mo, eh yun yung pangako nila, di ba? Gagawin nila lahat nung sinabi ng Panginoon. Kung hindi nila alam kung ano yung sinabi ng Panginoon, ano yung susundin nila. So, isang gamit, nakilala ang kasalanan kung hindi sa pamamagitan ng kautusan. Sapagkat hindi ko sana nakilala ang pag-iimbot kung hindi sinasabi ng kautusan, huwag kang mag-iimbot. Ano daw yung mag-imbot? Covet, di ba? Sa English yan, do not covet. Mag-imbot. Yung gamit ng iba, o ari ng iba, Maingit. hindi lang mainggit. Mga lunar. Ang covet is, naiinggit, tapos gusto mo maging sayo. Mm. So, yun yung covet. Maganda yung girlfriend ng isa, o maganda yung asawa ng isa. Gusto ko yun, di ba? Ang ganda ng bahay nila. Patayin ko yung asawa. Gusto ko yun, di ba? So, yun yung covet. Karugtong pa sa Romans chapter 7, ngunit ang kasalanan, pagkakita ng pagkakataon sa pamagitan ng utos, ay gumawa sa atin ng sari-saring pag-iimbot. Sapagkat kung walang kautusan, ang kasalanan ay patay. So, isa ito sa mga sinulat ni Paul na marami nakaka-misunderstood. Sabi, kahit nga si Peter, sabi niya, yung mga ibang sinulat ni Paul, ang hirap maintindihan eh. Kaya yung iba, tinitwist. So, parang sinasabi dito, may problema ba sa kautusan? Kasi sabi niya, kung walang kautusan, ang kasalanan ay patay. Maintindihan mo lang to pag binasa mo yung nauna. Kasi ang sabi niya, nakilala ang kasalanan kung hindi sa pamamagitan ng kautusan. So, malalaman mo lang kung ano yung kasalanan pag alam mo kung ano yung kautusan. Kasi yung kasalanan ay paglabag sa kautusan. Di ba? Kaya ang sabi niya, kung walang kautusan, patay yung kasalanan. Ibig sabihin, walang kasalanan kasi hindi mo alam, nagkasala ka na pala, di ba? Pero dahil nalaman niya na yung kautusan, so nalaman niya na yung pag-iimbot pala ay kasalanan. Okay. So, yun lang yung gusto sabihin ni Paul dito. Yung ibang interpretation dito ay, kaya pala nagkaroon ng kasalanan dahil ibinigay sa atin yung kautusan. So, parang lumalabas ang sama ng kautusan. Pero tingnan natin yung sinabi ni Paul dito, ang kautusan ba'y kasalanan? Huwag nawang mangyari. So, kailangan basahin natin ng buo yung buong section, di ba? Itinuloy pa ni Paul dito, minsan ako'y nabubuhay na hiwalay sa kautusan, subalit nang dumating ang utos ay muling nabuhay ang kasalanan. At ako'y namatay at ang utos na tungo sa buhay ay natuklasan kong ito'y tungo sa kamatayan. So, lalong-lalo na yung experience ni Paul, di ba? Kasi nung una, di ba, pinipersecute niya yung mga Christians kasi iniisip niya yung ginagawa niya ngayon, yun ay para sa Diyos. So, napakalakas nung idea ni Paul na kinakailangan gumawa ka para sa Diyos. Di ba? Para ipakita mo na ikaw ay nasa Diyos. Nung makilala niya si Jesus, di ba? Doon niya napag-isip-isip. Hindi pala yung mga ginagawa kong ito na akala niya magliligtas sa kanya, na makakapagligtas sa kanya. Doon niya nakilala na si Jesus ang magliligtas sa kanya. Lalong-lalo na dito sa Book of Romans, gusto niyang patunayan na
yung pagsunod sa kautusan, at hindi lang yung Ten Commandments yung pinag-uusapan natin dito, ha? Yung mga kautusan na nakapaloob dun sa Old Covenant. Kung ang iniisip mo ay maliligtas ka sa pamamagitan ng pagsunod ng mga yun, ikaw ay alipin pa rin. So, katulad niya, alipin pa rin siya nung kanyang iniisip na maliligtas siya sa pamamagitan ng magiging very zealous sa pagsunod sa mga kautusan. Pero nung makilala niya si Jesus, makilala niya yung biyaya ng Panginoon, doon niya natuklasan na kung ikaw ay susunod sa kautusan para sa iyong kaligtasan, ang kahantungan mo lang ay kamatayan. Okay? So, para dun sa mga taong ang interpretation dito is wala nang kautusan o kaya ang kautusan ay masama, pag binasa natin yung verse 12 nitong chapter na to, ang sabi ni ang conclusion ni Paul, therefore the law is holy and the commandment holy, just and good. So doon niya tinapos itong section na to. So sinasabi niya na ang kautusan ay banal. Di ba? Ang kautusan ay banal at just and good. So, bukod sa pagpapatawad doon sa ating pag-break ng law, ibig sabihin doon sa kasalanan, ano pa yung ibang ginawa ni Jesus nung pumunta siya dito sa earth? So, bukod sa pagpapatawad ng kasalanan, ano pa yung ibang bagay na kanyang ginawa? Ang nakasulat sa Romans chapter 8, sapagkat ang hindi magawa ng kautusan, yamang ito ay pinahina ng laman, ay ginawa ng Diyos sa pagsusugo sa kanyang sariling anak sa anyo ng makasalanang laman. At tungkol sa kasalanan ay hinatulan niya ang kasalanan sa laman. Upang ang makatwirang itinatakda ng kautusan ay matupad sa atin na hindi lumalakad ayon sa laman kundi ayon sa Espiritu. So, isa sa ginawa ni Jesus nung pumunta siya dito, hindi lang patawarin tayo doon sa kasalanan natin. Binibigyan niya rin tayo ng kalakasan para masunod yung utos na yun. So ito yung dahilan pa na sinasabi natin, dahil sa biyaya ni Jesus, nagagawa natin na hindi magkasala. Kasi binibigyan niya tayo ng lakas para masunod natin yung kautusan. So tandaan natin, ang definition natin ng kasalanan ay ang paglabag sa kautusan. So kung bibigyan tayo ng kapangyarihan ni Jesus para sumunod sa mga kautusan na yan, ibig sabihin, hindi ka gagawa ng kasalanan kasi hindi mo lalabagin yung utos na yan. So sa 1 John chapter 3, verse 4 to 6, ang sabi, whoever commits sin also commits lawlessness. And sin is lawlessness. So dito natin kinuha yung definition natin ng sin. And you know that he was manifested to take away our sins, and in him there is no sin. Whoever abides in him does not sin. Whoever sins has neither seen him nor known him. So ito yung dahilan kung bakit, kung sasabihin natin kilala natin ang Panginoon at ating tatanggapin yung kanyang biyaya, hindi lang pagpapatawad, pati yung pagbibigay sa atin ng kalakasan upang masunod yung kanyang kautusan. Ang target natin ay hindi na magkasala, di ba? Pero alam nyo na sinabi din dito sa 1 John, sa chapter 2 ba yan, na isinusulat ko sa inyo ito para hindi kayo magkasala. Pero kung magkasala kayo, meron tayong tagapamagitan. So, meron tayong safety protection. Kumbaga is, merong sasalo sa atin. Okay? Kaya nga, sinasabi natin, kung tayo ay na kay Jesus, hindi ka kakakabahan, di ba? Hindi ka yung, para bang iniisip mo, lagi may nakatingin sa'yo, na pag nagkamali ka, papaluin ka. Hindi. Pag ikaw ay na kay Jesus, pag ikaw ay nagkamali, merong tutulong sa'yo. So, yun yung sinasabi sa atin ni John. So, ang sabi dito, God's law was written on stone in the Old Covenant. So, sa Old Covenant, yung batas, yung Ten Commandments, nakasulat sa
Tapyas na ba to? Pero sa New Covenant, saan nakasulat o kaya isusulat yung Ten Commandments? Puso. Oo, ang sabi dito, ito ang tipan na aking gagawin sa kanila. Pagkatapos ng mga araw na iyon, sabi ng Panginoon, ilalagay ko ang aking mga kautusan sa kanilang mga puso. At isusulat ko ang mga iyon sa kanilang pag-iisip. So, malayong malayo ito sa sinasabi ng iba na ipinako na daw sa krus ang kautusan. Kasi ang sinasabi dito, yung kautusan, isusulat sa puso at ilalagay sa isip natin. So, yung tapyas na bato, pwede mong takpan, di ba? Yung tapyas na bato, pwede mong sirain. Pero pag yung kautusan, isinulot sa puso at sa kaisipan, hindi mo yun pwedeng takpan, hindi mo pwedeng sirain. Ginawa lang ni Jesus, itinaas niya pa yung kautusan. Itinaas niya up to the point na isusulat niya sa puso, sa pag-iisip. So, kung nung Old Covenant, yung Ten Commandments ay isang basihan para doon sa kanilang pangako. Again, ano yung Old Covenant? Kung isa-summarize niyo, ano yung Old Covenant? Hagar. Susundin ng tao ang Oh, yung pangako, tandaan natin, ang covenant is promise or agreement. So ano yung promise or agreement nila? Sabi ng mga tao, ang lahat ng sinabi ng Panginoon, gagawin namin. Di ba? Ang sabi nila namin. Hindi walang sinabi. Ang lahat ng sinabi ng Panginoon, sa tulong ng Panginoon, magagawa namin. Kung yun sana ang sinabi nila, maganda, di ba? Pero ang sinabi nila, ang lahat ng sinabi ng Panginoon, gagawin namin. Ang sabi naman ng Diyos, okay, kung susundin nyo ang aking mga sinabi, ibe-bless ko kayo. So, meron ng agreement ngayon, di ba? Yun yung pangako. Kaya ang sabi sa Hebrews, teka, nagkaroon tayo ng problema. So, tignan natin, ano ba yung nakasulat sa ano? Sa Hebrews chapter 8 pa yan? Ito. So, Hebrews chapter 8, verse 7, ang sabi dito, for if that first covenant had been faultless, ibig sabihin, nagkaroon ng fault dun sa first covenant. Ano yung naging problema nila dun sa first covenant? Then no place would have been sought for a second. Because finding fault with them. Ayun yung problema. Ito. Nakakita ng mali sa kanila. Pag sinabi natin sa kanila, doon sa mga tao. Kaya merong nagka-problema doon sa kanila. Anong naging problema sa kanila? Hindi nila nasunod. Hindi sila tumupad doon sa pangako nila. Ano yung pangako nila? Ang lahat ng sinabi ng Panginoon, aming gagawin. Di ba? Para patunayan yan, pag binasa natin yung bandang huli dito, sa verse 9. Not according to the covenant that I made with their fathers in the day when I took them by the hand to lead them out of the land of Egypt, because they did not continue in my covenant. Yun yung naging problema doon sa Old Covenant. Hindi nagpatuloy yung mga tao doon sa kanilang ipinangako. Parang mag-asawa. Yung isang asawa, ang pangako niya, siya ay magiging tapat sa hirap at ginhawa, in sickness or in health, till death do us part. Yun yung pangako niya. Eh yung lalaki, nakakita lang ng isang mas maganda, mas sexy, nalimutan na yung asawa niya. So, hindi nagpatuloy doon sa pangako.
So, nagkaroon ng problema doon sa covenant. Ano yung problema? Yung isang partido doon sa covenant, hindi nagpatuloy doon sa covenant. So, walang problema doon sa pangako, di ba? Noble yung pangako eh. Ang problema, yung isang partido, hindi nagpatuloy sa pagtupad doon sa pangako niya. So, ito din yung problema doon sa Old Covenant. Ang sabi dito, because finding fault with them, nagkaroon ng problema doon sa mga tao. Hindi sila nagpatuloy sa kanilang pangako. Kaya ano nangyari? Nagkaroon ng pangalawang covenant, yung New Covenant. At itong New Covenant, mas better ito. Di ba? Kasi, hindi ito nakabase dun sa pangako ng mga tao na sa kanilang pamamagitan ng sariling lakas, tutuparin nila ang utos ng Diyos. Basically, salvation by works yan. So, dito sa New Covenant, di ba? Lalapit ka kay Kristo, para tawarin ka ni Kristo, tapos bibigyan ka niya ng kakayahan, ng kapangyarihan para magpatuloy sa inyong covenant. Ikaw ay makakasunod sa mga pangako mo sa kautusan ng Diyos sa pamamagitan ng biyaya ng Panginoon. At para hindi mo malimutan, di ba? Hindi ka mahirapang umalala kung ano yung mga kautusan, anong sabi ni Jesus. Isusulat niya yung kanyang kautusan sa ating mga puso at ilalagay niya sa ating mga isipan. So, anong nangyari sa kautusan? Nawala ba yung kautusan? Hindi. Nandyan pa rin. Di ba? Ang ginawa pa nga ni Jesus para hindi mawala, inilagay niya, isinulat sa puso at inilagay sa ating mga isipan. Okay, so yan yung last slide para dito sa lesson na to. Meron kayong paglilinaw na gustong gawin bago tayo mag-test? Wala tayong question? May question daw yung aking misis. Pagdating natin sa Merong magandang question dito si Mrs. Pagdating daw natin sa langit, meron pa rin daw bang 10 commandments? Wala na siguro, Roland. Nandun na tayo sa langit eh. Nandun na si Jesus. Nandun na yung Panginoon. Paano yung first commandment? Thou shall not have any other gods before. Wala na, Wala na diba? ba yun sa langit? Wala na yun. Nandun na siya eh. kasama na natin. Hindi. I mean, pwede naman kasama mo pero may iba kang Diyos eh. Ikaw kapunta doon kung gano'n. Hindi na tayo makasalanan eh. Di ba incorruptible na nga tayo? Hindi na makakorrupt. Oo, I mean, eto, before nung fall, before nung Genesis chapter 3, doon sa Genesis 1 and 2, sa tingin niyo meron ng kautusan? Meron siguro. Meron. Doon sa book ng Genesis, bago ng Exodus, bago ibigay yung 10 commandments sa Mount Sinai, meron na bang commandments ng Panginoon? Meron na. Paano natin nasabi na meron? Yung ano lang, yung pinatay ni yung kapatid niya. Sino ba yun? Sika. Nung pinatay ni Abel si Cain. Nung pinatay ni Cain si Abel. Ang sabi ng Diyos is, actually, before niya patayin, di ba? Ang sabi ng Diyos sa kanya, kay Cain, kasi nga sumama yung loob niya, nung hindi tinanggap yung offering niya. Sabi ng Diyos is, yung kasalanan ay kumakatok. Di ba? So, paano magkakaroon ng kasalanan kung walang kautusan?
Ano ulit yung definition ng kasalanan? Transgression of the law. Transgression of the law. Ayan. So, kung walang kautusan, meron bang kasalanan? Wala. Wala, di ba? Hmm. Nakita niyo yung logic? Mm. Kaya yung mga taong nagsasabing wala ng kautusan ngayon, basically, yung sinasabi ng iba, di ba? Na yung kautusan daw tinako na sa krus. Pero pag tinanong mo sila, wala ka na bang kasalanan? O, yung mga tao ba ngayon, hindi nagkakasala? Sasabihin na, hindi, meron pa rin. So, ibig sabihin, meron pa rin kautusan. Kasi yung kasalanan is paglabag sa kautusan. So, nung panahon pa lang ng ating mga first parents, di ba? Kaya nga sila Oo. na call, yun na lang eh, yung call ng tao. Ano ibig sabihin nun? Bakit sila nagkasala? Kasi nilabag nila yung kautusan. Pero sinabi nga ba ni Jesus dati sa kanila? Oo, sa Genesis chapter 2, di ba? Ang sabi ng Panginoon kay Adam, Huwag kumain. pwede kang kumain doon sa mga puno, kahit na anong puno, maliban dito sa isa. So doon pa lang, makikita na natin meron ng kautusan. May question ako. Hmm. Di ba itong sinabing New Covenant, yung God will written into our hearts and in our minds. Meron din to sa Old Testament eh, yung sa Deuteronomy. Parang pareho nito. Nakasulat. Oo, sa Deuteronomy, sandali hanapin natin. So, hanapin natin yung keyword. Right, heart. Tingnan natin kung ilan yung lalabas. Hindi ko pala pinapakita yung screen ko. Ayan, hinanap ko yung right saka heart. Ilan yung lalabas dyan? Hindi siya sa Proverbs. Sa Jeremiah. Hindi ba sa Jeremiah yung sinasabi mo dyan? Hindi ko alam Jeremiah ba o Ito sa Deuteronomy. Jeremiah 31, ang sabi dito, "But this is the covenant that I will make with the house of Israel after those days, says the Lord. I will put my law in their minds and write it on their hearts. And I will be their God, and they shall be my people." Mm. So itong Jeremiah 31, siya yung katulad sa Hebrews chapter 8, yung binasa natin kanina. Saka sa Hebrews chapter 10. Ang nakasulat sa Deuteronomy is yung you shall love the Lord your God with all your heart, Oo, yan all your mind, and with all your strength. Di ba? Deuteronomy chapter 6. Chapter 6. Tapos, sinabi dito yung you shall love your neighbor as yourself. Thank you. So, yung tanong ni Tata, sa langit ba meron pa ring kautusan? Elder Ronald, Hmm. regarding po dyan sa tanong na yan, kasi di po ba ang gagawin sa sa Revelation, sinabi na ang gagawin is ano ba yun? I-end na yung sin, parang tatapusin na yung sin. Nasa Revelations 20 yan. Revelations 20. Yung death and Hades were cast into the lake of fire. Ano yung keywords din? Sing, saka sin. Ayun, 1 Corinthians 15. Ito yung nahanap natin. Ito. Yung sa Revelation, ang sabi, yung kamatayan
yung saka yung libingan, kasamang masusunog. Ah, Diba? So, ibig sabihin, yung resulta ng kasalanan, mawawala na siya. Tapos, dito, ang sinasabi dito sa 1 Corinthians 15, na pag tayo ay na-resurrect na with glorious body, ibig sabihin, mawawala na, hindi na tayo subject to death. Eh, yung death, di ba, siya yung resulta ng kasalanan. Kaya, ang sabi dito is, so when this corruptible has put on incorruption and this mortal has put on immortality, then shall be brought to pass the saying that is written, death is swallowed up in victory, or death, where is your sting, or Hades, where is your victory? The sting of death is sin, and the strength of sin is in the law. But thanks be to God who gives us the victory through our Lord Jesus Christ. Ito ba yung hinahanap mong verse? wala po ako pero naalala ko lang po kasi sa lesson dati. Ang akala ko po yung sin is i-end na. Pero death po ata yung based sa pinakita niyo. Yung mga verse na nakita natin dito is death, yung sinasabi niya, yung resulta ng sin. Yung spread lang. Pero dun kasi sa new heaven saka sa new earth, wala nang pwedeng pumasok doon na nakaka-defile. Ibig sabihin, wala na siyang kasalanan. Pero kung may law pa po, ibig sabihin, nag-i-exist pa rin yung sin. Pag merong nag-transgress dun sa law, merong sin. Pero kung walang magta-transgress dun sa law, walang kasalanan. So halimbawa, yung nangyaring war sa heaven, sa Revelation chapter 12. Yung pagre-rebel ni Lucifer sa langit. Consider ba siyang sin? Opo, kasi siya, transgression of the law. So sa langit nangyari yan, di ba? So, from that perspective, ibig sabihin, kahit sa heaven, merong law. Kahit na ano pang tawag natin dito sa law na to. Kasi lahat ng government merong law. Di ba? So, sa heaven, merong government ang God doon. Kasi kung walang law is, magiging chaos. Ngayon, magkakaroon lang ng kasalanan pag merong transgression ng law. Pero ang mangyayari kasi after nitong experience natin dito sa earth, pag nasunog na lahat ng mga makasalanan, diba? Pati yung resulta ng kasalanan, nasusunog na. So lahat ng mga maliligtas, kasama na yung mga natirang angel sa langit, lahat sila makikita kung ano yung resulta ng kasalanan. At never na nila pipiliin na mag-rebel sa Panginoon. Kasi nakita na nila yung kung ano talaga yung love ng Panginoon at ano yung resulta ng kasalanan. So, isa yun sa dahilan kung bakit napakahaba ng ibinigay na panahon ng Diyos para makita kung ano talaga yung kasalanan pag siya ay nahinog. At never na aalisin ng Diyos yung tinatawag natin freedom of choice. So kahit sa langit, nandun pa rin yung freedom of choice na yan. Pero yung mga maliligtas, masasettle na sila talaga sa katotohanan, sa pagmamahal ng Panginoon, na hindi na nila gagawin na sila ay hindi magiging loyal sa Panginoon, na sila ay magre-rebelde, na kanilang itatransgress yung kanyang kasalanan, yung kanyang batas. Ngayon, obviously, ang itatanong natin, teka, doon sa Ten Commandments is, isa doon sa Ten Commandments is, thou shalt not commit adultery. So, paano mo i-apply yung utos na yun sa langit? O kaya yung thou shalt not kill. So, ang better question dito is, yung Ten Commandments na alam natin ngayon,
eksakto ba siya mismo uli yung, siya pa rin yung Ten Commandments na meron tayo pagdating sa langit. Di ba? So, magkaiba yung question. So, ang question is, sa langit ba meron pa rin law? So, anong sagot natin doon? Meron pa rin. Meron pa rin, di ba? Kahit na sabihin mo, ito yung law of love ng Panginoon, meron pa rin law. So, ang next question is, okay, dito sa law na to, eksakto ba katulad yun ng Ten Commandments natin ngayon? Oo. Katulad pa rin. So, paano natin i-apply yung yung thou shall not commit adultery, thou shall not kill, thou shall not steal? Para po sa akin, hindi siya pareho kasi ang naalala ko po, yung Ten Commandments na binigay sa atin is, di ba sa lesson, parang sinabi na it's a guideline para sa pamumuhay natin dito sa mundo. So kung nasa langit na tayo, hindi na siya. Maging guideline ba po siya? So, kanina yung tinignan natin is, ang gamit ng batas na ibinigay sa Old Covenant is, ito. Ang sabi dito, para unang-una makilala ang kasalanan. Okay? Kasi ibinigay yung utos sa context na fallen na yung tao. So, nakita natin na itong law na pinag-uusapan natin dito, sinabi is para makilala yung kasalanan. Yung isa pa na sinabi na isa pang gamit ng kautusan ay ano ba slide yun? Para tayo ay sinabing taga-supil. Hindi ko tuloy makita pa nung Sa Romans 7, sa Romans 7 yan. yung law is the sin. We know sin but by the law. Oh, yun yung sinabi natin kanina na para makilala natin makilala natin yung kasalanan. Ang isa pang gamit ay, ito nakasulat sa Galatians 3, kaya't ang kautusan ay naging ating taga-supil hanggang sa dumating si Kristo. So, parang siya sa English yata nito siya yung tutor natin. Siya yung magtuturo. Master. Oh, Di ba, yun din yung character ng Panginoon, yung commandments? so, yung law, yung Ten Commandments is transcript ng kanyang character. Ibig sabihin, yun yung image ng kanyang character. Di ba? So, kasi, pag sinabi natin, ang Diyos ay Diyos ng pag-ibig. So, makikita natin sa commandments niya, yung justice niya, yung love niya, di ba? So, ang question dito is, so sa tingin ko, agree naman tayo na kahit sa langit is merong law. Di ba? Ngayon, ang question na lang is, in what form yung law na yan? Eksakto ba yan? Katulad nung pagkakaalam natin ngayon, yung Ten Commandments. Iba na siguro, Roland. Inisakto pa rin, ganun pa rin. Kasi halimbawa, ang sabi kasi, pag nasa langit tayo, di ba, Sa langit. wala nang kasal, wala nang mag-asawa. Perfect na. Oh, perfect na. So, paano natin i-apply yung thou shalt not commit adultery? Wala, iba na. O kaya, di ba, alam natin is, yung katawan natin is incorruptible na. So, paano mo i-apply yung thou shalt not kill? So, nakukuha niyo yung gusto kong sabihin? So, this is not the same na para sabihin na wala ng law. Meron pa rin siyang law. Pero in what form yung law na yun? Kasi lang pag in-enumerate yung law of God sa New Testament, di ba? Love thy God with all your hearts. Yung dalawang na lang. So, puro love na siya yung enumeration ng Ten Commandments. Kaya hindi mo nagawin yung kasalanan kasi because of love pag nasa langit. So, dito is medyo medyo tricky, no? Kasi yung iba is ganun yung ginagawa nila.
na sabi nila, hindi na natin kinakailangan malaman yung detalye, yung Ten Commandments. Basta alam mo lang yung two, which is yung love God sa love your neighbor. Your neighbor. So, ang question din is, okay, paano mo ba mamahalin ng Diyos? Hindi ka Mm. gagawa ng ano. So, babalik ka na naman dun sa first four commandments, di ba? Paano mo mamahalin yung kapwa mo? So, babalik ka dun sa last six commandments. So, I agree yung principle, nung tulad ng sinabi ni Jenny. No? So, ang overarching principle pa rin is love God and love your neighbor. Ngayon, in what way mo siya gagawin? So, sa mundo natin ngayon, kasi merong mag-asawa, merong namamatay, di ba? So, madali nating maintindihan pag sinabing thou shall not commit adultery, di ba? O kaya thou shall not kill, o kaya thou shall not covet. Sa langit, kung ang dinadaanan mong kalsada is ginto, di ba? Pero Anong gagawin mo? Nanakawin mo yung kalsada, di ba? Elder Roland, kasi lahat alam din natin na, kasi na-experience natin nung nandito tayo sa mundong makasalanan eh. Pag sa langit na alam na natin siguro. Ganun pa rin, nandun pa rin ba yung ano, yung past natin sa isip natin pag nasa langit na? Kasi yung commandment ng God, nandyan pa rin yung law niya. I mean, matatandaan pa rin natin kung paano tayo iniligtas ng Panginoon, di ba? Kasi ang gagawin nga natin sa langit, saka sa new earth, saka sa new heaven is yung plan of salvation. For eternity, pag-aaralan natin yan. So, paano mo pag-aaralan ng isang bagay na hindi mo na maalala? Di ba? Yun na nga yung ano. So, hindi tayo magkakaroon ng amnesia sa new heaven, saka sa new earth. Ang sinabi lang doon is wala nang iyak, wala nang luha, di ba? So, yung mga paghihirap na naranasan natin dito sa earth, hindi mo na mararamdaman yung sakit. Di ba? Kung maalala mo man siya. Bagkus, ang maalala mo is, okay nga, merong suffering, merong temptation, pero maiisip mo kung paano ka tinulungan ng Panginoon. So, imbis na pain, ang mararamdaman mo, happiness, di ba? Joy. At lalong titibay yung iyong pagmamahal sa Panginoon kasi lagi mong maalala kung kailan ikaw ay nakalugmok, doon ka talaga tinulungan ng Panginoon, di ba? Makikita mo na kung paano yung sakripisyong ginawa niya para iligtas ka. Ngayon, hindi isinulat sa Bible na sa heaven, yung Ten Commandments natin ngayon, eksakto siya yung nasa heaven, di ba? Pero naniniwala ako na yung principle, tulad ng sinabi ni Jenny kanina, yung law of love, yun pa rin yung embodiment kung anumang law meron sa heaven. Kasi obviously, nung si Satan, si Lucifer, nung nagkaroon siya ng pride, di ba? Tapos nagsimula siyang magsabi ng chismis na alam natin na lie, di ba? So, kasalanan yan. Kaya nga sila pinaalis sa langit. Pero what exactly is yung form ng law na yun? Hindi sinabi sa atin sa Bible. Ang alam lang natin, kahit sa langit, merong law. So I guess, magagamit natin yung lagi natin sinasabi dito. Pagdating natin sa langit, malalaman mo. Di ba? Tama. Amen. So, yun yung sagot sa tanong mo. Meron pa ring law kahit sa langit. Pero yung detalye, to be continued. Kailangan ma-save tayo para makapagtanong. I mean, pag meron bang law sa langit, mababago yung iyong kagustuhan na makapunta sa langit.
Parang the same yan yung mga nagtatanong sa akin dati. Pagdating ba sa langit, yung asawa ko ngayon, siya pa rin yung asawa ko sa langit. Parang magbabago yung kanyang desisyon na pumunta sa langit kung ang sagot oo o hindi. Di ba? Okay, so ang gagawin ko, ipapas ko yung link dun sa test natin. Yan. Nakuha niya. So, stop ko lang yung